Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. For today's video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba gumawa ng YouTube thumbnail. Para sa hindi mga nakakaalam, ang YouTube thumbnail po, ito po yung cover ng ating video. Ito po yung unang-unang nakikita ng mga viewers natin kung ano nga ba ang nilalaman ng ating video. So, maari itong mukha ng tao, maaring title, or maari pong pinagsama. Basta po, ang thumbnail po, ito po yung nag-a-attract sa mga audience na pindutin ang ating video. Okay? So, tara, simulan na natin. So, ayun guys, bali yung first step na kailangan mong gawin sa paggawa ng YouTube thumbnail ay kailangan mo muna mag-selfie. Tapos, yung selfie, dadalhin mo yun sa Google upang tanggalan ng background. Ngayon, pag wala na yung background, ay dadalhin mo yun sa Pixilab upang gawin na siyang thumbnail. So, ituturo ko sa iyo step by step, sundan mo lang kung ano nga ba yung gagawin ko. Tara, simulan na natin. Okay, start na tayo. So, yung first na kailangan natin gawin ay pumunta tayo dito sa Google. Okay, antayin yan. Tapos dito sa search bar, i-type natin ang background remover. So, ayan. Pindutin na natin tong sa baba. Okay, pindutin natin to. Yan. Antayin lang mag-loading. Tapos, upload image. Yan. Tapos, punta na tayo dito sa ating browse. Yan. Tapos, dito. Pindutin nyo lang yan. Tapos, sundan nyo lang dito. Tapos hanapin nyo lang kung nasaan yung folder, kung nasaan yung picture mo, tapos pindutin mo na. Ayan, pindutin mo na yan. Okay, antayin lang mag-loading. Tapos, okay, yan. So, maglo-loading na yan. Medyo matagal lang yan. I-fast forward ko na. Tapos pag ganyan na, yan, lalabas na yan. Yan, wala na siyang background. Pwede na natin siyang i-edit. Punta naman tayo sa Pixilab kasi wala na siyang background. Lalagyan na natin siya ng background. So, tara, punta na tayo sa Pixilab at gumawa na tayo ng YouTube thumbnail. Ayun guys, so proceed na tayo dito sa ating Pixilab. So hanapin na natin itong application na Pixilab. So pindutin nyo lang yan. So dito guys, importante na tandaan nyo na dapat naka-auto rotate itong cellphone nyo. So yan, di ba? Kailangan lagi naka-auto rotate upang sa ganun ay maging malapad ito. Okay? So yan, ganyan na siya. Magiging na siyang ganyan. Tapos, kung mapapansin nyo, mayroon dito sa gilid itong tatlo. Madami pa yan. Pag in-scroll mo pababa. Ito guys, na mga nakikita nyo ini-scroll ko. Ito yung mga pwede nyong pagpilian na maging background nyo. So halimbawa, di ba itong default? So ito siya. Ngayon, ito, pag pinindot ko to, ayan na siya. So yan yung mga pwede nyong pagpilian na maging background nyo dito sa mobile app na to. So madami yan. Madami kayong pwedeng pagpilian. Pero kung wala kayong nagugustuhan dyan, maaari naman kayong mag-download sa Google, tapos pwede nyo siyang puntahan sa inyong gallery. So ito, halimbawa, ito, dinownload ko lang din to. Yan. Dinownload ko lang din yan sa Google kasi wala akong gusto dito para sa ginawa kong thumbnail sa in-upload kong video sa YouTube. Pero kung halimbawa, may nagustuhan ka dito na babagay sa video mo, halimbawa ito, pwede mo siyang palitan. Tapos, para maging pang YouTube thumbnail na yung size niya, punta ka lang dito sa tatlong bilog sa taas, tapos punta kayo dito sa image size, tapos hanapin nyo itong arrow na to na pababa, pindutin nyo yan, hanapin nyo itong YouTube thumbnail, pindutin nyo siya, tapos yung aspect ratio niya ay magiging ng 16:9, tapos yan, okay nyo lang, itong text, delete nyo lang yan, yan. So ito na yung magiging background nyo. Kaya mahalaga, kanina na itinuro ko, natanggalin nyo muna yung background nyo sa picture or sa selfie nyo. So ngayon, ilagay na natin dito yung picture nyo. So, picture ko pala kasi sa akin yung gagamitin natin na sample. So, from dito sa tatlong bilog na to, pindutin nyo ito. Yan. Pindutin nyo yan, tapos punta kayo dito sa import. Tapos, hanapin nyo na yung tinanggalan ng background kanina. So, di ba ito yung tinanggalan ko ng background? Pindutin natin yan. Tapos, check. So, ayan na. Dito sa Pixilab. Okay? So, yan na yung magiging background natin. Pwede natin siyang paliitin. Paliitin pa natin. Yan, ganyan lang. Tapos, dito ko lang siya sa gilid kasi dito naman sa bakanting space na ito, dito ko ilalagay yung title. So, ngayon, pagandahin muna natin itong picture. So, pipindutin nyo lang yan. Tapos, punta naman kayo dito. Punta kayo dito. Pindutin nyo itong stroke. Yan. Ang purpose nito para mas lalong ma-highlights ang picture nyo. So, pindutin natin itong enable. Okay? Tapos, pwede nyo itong stroke width. Pag dinagdagan nyo yan, maha-highlights po yan na picture nyo. So, hindi bagay yung puti kasi
light yung background ko. So, kailangan ko siyang lagyan ng medyo dark color. So, try natin dito sa, ano bang babagay? Try natin itong ano, blue, ganyan. Pero medyo light blue. So, yun. Pangit pa rin yung light blue, hindi ako satisfied. Gawin nating black. Yan, pwede kayo mamili. Masyadong makapal yung black at hindi bagay. Gawin lang nating ano, 2. Yan. Di ba mas na-highlights na siya? Ngayon naman, lagyan na natin siya ng text. Itong text, ito na yung ano, yung title. So, ano bang magandang title? Double tap nyo lang itong ano, new text na nakasulat. Okay? Tapos kung ano man yung title na babagay sa video nyo, isulat nyo na dito. So ako, mag-iimbento na lang ako bilang sample sa ating video. So halimbawa, ganito. Ah, paano mamuhay ang, tapos sa baba naman, ang mga tao noong space, unang panahon. So ganyan, invento ko lang yan guys para ang main point ko lang dito ay maturuan kayo, tapos pindutin natin yung done. Yan. So ngayon, pangit pa yan, 'di ba? Pangit pa yan kung titingnan, ganyan. So pwede natin yan i-align. So sa pag-align, hanapin lang natin dito yung align. So yan. Pangit pa rin. Ayun na. So na-align na natin siya, maganda na. Pero hindi pa maganda yung itsura niya. Para mapaganda natin yung itsura niya, punta tayo dito sa itong font ang tawag dito. Piliin nyo yung mga malapad kagaya nitong arm wrestler. Pwede rin itong chunk 5. So yan, itong days, magaganda yan. So ako, ang paborito kong gamitin kasi malapad, madaling mabasa, lalo na sa cellphone na maliit ang screen. Ang paborito ko ay itong arm wrestler. So pindutin nyo yan. Tapos para mas ma-highlight siya, mas madaling mabasa, pindutin nyo naman itong stroke. Tapos pindutin nyo itong enable. Okay? O, di ba? Basang-basa na. So ngayon, kapag pinindot nyo yan, di ba? Punta ulit tayo sa stroke, hanapin ulit natin. So, pwede nyo yan mas i-highlights pa. Sa pag itong stroke width, pag dinagdagan nyo, yan, 90. O, di ba? Mas basa na siya. Gawin lang natin siyang 10. Yan, ganyan. Okay? So, ngayon naman, pwede natin siyang palitan ng kulay. Dito pa rin yan sa, ano, sa A. Ito, color. Halimbawa, madami ditong pagpipilian. Ito, color yellow. Halimbawa. So, ayun na siya. Mas basang-basa na siya, di ba? So, ayan, ganyan lang ang paggawa ng ano, YouTube thumbnail. So ngayon, kung meron pa kayong mga picture na gustong idagdag, pwedeng-pwede yan. So ang gawin nyo lang, punta lang kayo dito sa, ito, tapos dito kayo sa import. Ito, halimbawa, ito, sample lang ito ha. Okay? Wala na pala akong may dadagdag. So ito, okay na to. Di ba attractive na siya kumpara sa kung wala kayong thumbnail. Ngayon, pag gusto nyo itong i-save, pindutin lang ulit itong tatlong bilog. Tapos pindutin nyo itong export image. Yan. Tapos save to gallery. Okay, savings na siya. Pwede natin siyang i-back. Ngayon, pumunta na tayo sa gallery. Okay, so punta na tayo dito sa photos. Tapos, ito na siya. Ito na siya sa Pixelab. Di ba mas attractive na siya? Yung mga taong mahilig manood ng mga buhay nung unang panahon, pag nabasa nila to ay ma-attract sila na pindutin ito. Ngayon naman ay ituturo ko naman sa inyo kung paano ba ilagay itong ginawa natin na YouTube thumbnail sa YouTube para magkaroon na ng YouTube thumbnail yung video na in-upload nyo. So punta na tayo sa YouTube. Ngayon guys, sa paglalagay naman ng YouTube thumbnail, kailangan meron kayo nitong YouTube Studio app. Yan, pindutin nyo lang yan. Tapos pindutin nyo itong content. Tapos pindutin nyo lang yung video dyan na gusto nyong lagyan ng thumbnail. Ayan. So, pag ganyan na, pindutin itong lapis. Sundan nyo lang itong ginagawa ko. Tapos itong lapis ulit. Tapos, punta na tayo dito sa folder. Pindutin lang itong ginawa natin na itong ginawa natin. Sundan nyo lang ako. Ngayon guys, kapag pinindot nyo naman itong done dyan sa taas, automatic yan na yan na mismo yung magiging thumbnail ng video nyo. Pero syempre dahil sample lang naman to ay hindi ko pipindutin itong done, kaya ibaba ko na lang ito. Okay? Ayun guys, hanggang dito na lang po ang video natin. I'm hoping na sana ay meron kang bagong natutunan. Kung meron ka pong bagong natutunan ay huwag kalimutan mag-subscribe, i-share ang ating video at i-like. So, maraming salamat po hanggang sa susunod na video. Maraming salamat.